Dahil sa sunod-sunod na naitatalang lindol, inilikas na ang mga pamilya. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Mindanao. Mula nitong Enero 16 hanggang sa araw na ito, Enero 28 ng taong kasalukuyan, nagpapatuloy ang mga pagyanig sa bahagi ng Sultan Kudarat Province na ang sentro ay ang mga bayan ng Libak at Kalamansig. Naitala ng DOST PBOX ang 1,646 successive earthquakes simula sa nabanggit na mga petsa. Sa report mula sa MDRRMO Kalamansig, dahil sa serye ng lindol na ito, humahagupit ang malalakas na alon dahilan na nawasak ang seawall sa bahagi ng barangay Baliwasan, Kalamansig. Ma-reported ding mga natumbang streetlights ng Sokelco sa nasabing barangay na inabot ng malalakas na bugso ng alon. Nagpapatuloy ang mga paglikas ng mga residente sa mga designated evacuation centers sa mga bayan ng Kalamansig at Libak, habang patuloy na naka-alerto ang provincial government at mga LGUs sa lahat ng oras. Patuloy ang panawagan at paalaala ng PBOX sa mga residenteng nananatili pa rin sa mga tahanan nila sa mga baybaying dagat na maging mapagmatsyag 24/7. Para sa MBC TV Network News, RH19, Jundi Makutat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng mga otoridad ang dalawang lalaki dahil sa kasong theft matapos maulihan na mga umano'y ninakaw nilang metal plate sa Seafront Main Gate, Barangay Locanin, Maribeles, Batan, alas 6 kagabi. Ang reklamo ay inihain ng kumpanyang Seafront Shipyard sa pamagitan ng kinatawan ni Mary Grace Diaz, 30 taong gulang. Batay sa ulat, habang nagsasagawa ng routine vehicle inspection ang isang security guard sa mga palabas na sasakyan sa nasabing lugar, na diskubre niya ang 7 piraso ng MS metal plates na itinago sa likurang bahagi ng sasakyang sinasakyan ng mga sospek. Ang bawat metal plates ay may halagang 10,400 pesos na may kabuang halaga na 72,800 piso. Agad na inireport ang insidente sa Maribeles Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga sospek. Ang mga inaresto ay edad 28 anyos, kinilala sa alias Abilino, isang helper, residente ng Barangay Nagwaling Pilar, at alias Ernesto, 48 anyos, driver residente naman ng Nara Street, Pilar, Bataan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang matagumpay na buy-bust operation ang sinagawa ng Orbis Tondo, Pangasinan Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Fernan Rivera, Acting Chief of Police, sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Region 1. Sa ulat ni Major Rivera, isinagawa ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit ang operasyon bandang alas 6:30 kagabi sa Barangay Poblacion, Orbis Tondo, kung saan isang nagpanggap na bayaran at nakabili sa suspect na isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money, kaya agad itong inaresto. Nabawi sa suspect ang mark money at tumitimbang ng humigit kumulang 1 gramo ang illegal na droga na nakumpiska sa suspect ng may standard drug price na 6,800 pesos. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Orbis Tondo Police Station ang suspect at harap sa kaso ng paglawag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasakuti ng mga otoridad ang 10 sako ng smuggled na sigarilyo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, Enero 28, 2026, banda alas 5:30 ng hapon. Ayon sa report, nakatanggap ng impormasyon ang Jose Abad Santos Municipal Police Station mula kay Barangay Captain Winnie Castillon Jr. tungkol sa iligal na pagpasok ng sigarilyo sa Barangay Balangunan. Kaagad na responde ang kapulisan kasama ang Philippine Coast Guard at natagpuan ang isang motorbangka na puno ng mga sako ng smuggled na sigarilyo, ngunit walang sakay na tao ang bangka. Nasakuti ang 10 sako ng sigarilyo, bawat isa
ay may tinatayang 80 rims na may kabuang halaga na humigit kumulang 320,000. Ang mga sigarilyo ay dinala sa Balangunan ng Coast Guard Substation at kasalukuyan nasa kustodiya para sa tamang disposisyon. Pinangunahan ng Davao Occidental Police Provincial Office sa ilalim ni Police Colonel Sherwin Butel ang operasyon. Katuwang ang lokal na pamahalaan at Philippine Coast Guard na nawagan ng mga otoridad sa publiko na magpatuloy sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon o mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa probinsya. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.